3 taon na ang nakalilipas, nagpunta ako sa camping kasama ang aking mga magulang sa baybayin. Ang site ng kampo ay nasa isang bangin at mayroong isang hanay ng mga hagdan na humantong sa isang magandang mabuhangin na beach. Ito ay ang taas ng tag-araw at maraming iba pang mga tao doon. Ito ay bandang tanghali at ang aking kapatid ay nasa beach. Nagpasya siyang lumalangoy sa karagatan habang pinaputok ko ang isang goma na si Dinghi na dinala sa akin ng aking ama. May isang buoy na lumulutang sa karagatan. Ang aking kapatid ay sumisid mula sa mga bato sa ilalim ng bangin at lumubog dito. Maya-maya, narinig ko ang aking kapatid na sumigaw ng isang bagay. Tumingala ako at nakita kong nasa buoy siya. Sumakay ako sa kanya sa goma na bangka at nang makalapit ako, nakikita kong mahigpit na kumapit siya sa buoy. Nanginginig siya at mapatla ang mukha. Lumapit ako sa tabi niya at sinubukan kong hawakan ang bangka. Ano ang mali? Tanong ko. Nakakuha ka ba ng isang cramp sa iyong binti o kung ano? Hinayla ang braso ko. Girl, tulong. Sumigaw siya. Ano ang nangyari? Tanong ko, nag-alala. May gumawa ba sa iyo? Gupitan. Maliit na bata. Kayumanggi. Buhok. Sigaw niya. Wala akong ideya sa sinasabi niya. Hinayla ko siya sa goma na si Dinghi at napansin kong dumudugo siya mula sa balikat. Sumakay ako pabalik sa baybayin, nakikinig sa aking kapatid na babolang na hindi sinasadya tungkol sa isang bagay o iba pa. Sa beach, inilagay ko ang braso ko sa kanya at tinulungan siya sa hagdan sa tuktok ng bangin. Bumalik kami sa tolda at ang aking mga magulang ay tumingin sa kanyang sugat. May isang maliit na butas sa laman sa kanyang balikat, mga 2 centimeters ang lapad. Para bang may isang bagay na dumaan sa kanyang braso. Nang magbihis ang aking mga magulang ng kanyang sugat at kumalma siya, sinabi sa amin ng aking kapatid kung ano ang nakita niya. Sinabi niya na lumulutang siya sa tubig malapit sa buoy, nag-daydreaming lang, nang makita niya ang isang bata na lumulutang sa tabi niya. Ito ay isang maliit na batang babae na may mahabang itim na buhok. Sa una, hindi niya ito binibigyang pansin, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka kung ano ang ginagawa niya doon nang nag-iisa. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata at nakakuha siya ng isang kakilakilabot na hindi kasiya siyang pakiramdam tungkol sa kanya. Sinabi niya na naramdaman niyang mayroong isang bagay na masama tungkol sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niya ang pagsisisi ng mamatay, 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 at lahat ng biglaang, binalot niya ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at sinimulang subukang hilahin siya sa ilalim ng tubig. Sinusubukan niyang malunod siya. Ang aking kapatid ay nagpupumilit na lumayo sa kanya, ngunit siya ay naging kusang loob sa kanyang mahabang itim na buhok at nadama ang kanyang sarili na lumulubog. Akala niya malulunod na siya, ngunit pinamamahalaang niyang kunin ang buoy. Hindi siya makalangoy pabalik sa baybayin, kaya't sumigaw siya ng tulong at desperadong kumapit sa buoy, sinusubukan na panatilihin ang kanyang ulo sa itaas ng tubig. Sinubukan niyang itulak ang batang babae sa isang braso, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila natutunaw sa mukha ng bata. Ang kanyang basa na buhok ay nakabalot sa kanyang leeg at sinimulang mabulok siya. Nadama niya ang kanyang sarili na nawala ng malay at ipinikit ang kanyang mga mata, na nananalangin na may magligtas sa kanya. Kung hindi ka dumating noong ginawa mo, aniya, hindi ako magiging buhay ngayon. Hindi namin alam ng aking mga magulang kung ano ang gagawin sa kanyang kwento. Akala nila dapat makatulog na siya habang siya ay lumalangoy at pinangarap ang lahat. Akala ko siya ay nakakahiya mula sa araw at may guni-guni. Wala sa atin ang naniniwala sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo, ang sugat sa braso ng aking kapatid ay hindi pa rin gumaling. Sa kabaligtaran, ito ay naging labis na namamaga at mukhang nahawahan ito. Dinala siya ng aking mga magulang sa ospital at kumuha sila ng X-ray.
Sinabi ng doktor na mayroong ilang mga dayuhang material sa sugat na naging sanhi nito na mahawahan. Nagpasya silang gumana sa kanya. Pagkatapos ng operasyon, pumasok ang doktor upang makausap ang aking mga magulang. Inalis namin ang lahat ng bagay na dayuhan, aniya. Ang pinsala ay dapat pagalingin ngayon. Salamat, doktor, sabi ng aking ama. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano nakuha ng aming anak ang sugat na ito? Tanong ng doktor. Hindi kami sigurado, sagot ng aking ina. Lumalangoy siya sa karagatan. Ang doktor ay mukhang seryoso. Mayroon bang anumang bagay? Tanong ng tatay ko. Sinabi sa amin ng doktor na sundan siya at dinala niya kami sa ibang silid. Sa isang mesa, mayroong isang puting tela na may isang bagay na inilatag dito. Ito ang mga dayuhang bagay na nasa sugat ng iyong anak, aniya. Nang makita namin kung ano ito, natakot kami. Ito ay isang masa ng mahabang itim na buhok at maliliit na ngipin ng tao. Pagkaraan nito, ang aking kapatid ay nakabawi mula sa operasyon, ngunit hindi na siya bumalik sa paglangoy sa dagat. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ng aking kapatid sa araw na iyon, ngunit ang memorya ng masa ng itim na buhok, basa ng dugo, at ang mga maliliit na ngipin ng mga bata ay nagpapadala pa rin ng malamig na pag-ikot ng aking gulugod.